Kinumpirma ngayon ng Malacanang na mayroon ng isang kaso ng monkeypox sa Pilipinas. Sa press briefing na isinagawa ni Press Secretary Trixie Angeles kasama ang DOH, ipinaliwanag kung papaano nagkaroon ng kauna-unahang kaso sa bansa. Ayon kay Health Undersecretary Beverly Ho, bagamat hindi nila inilabas ang tunay na pagkakakailanlan ng pasyente, sinabing isang 31 taong gulang na Pilipino ang nakakuha ng monkeypox matapos na bumisita ito sa dalawang bansa na kilalang may mga kaso ng monkeypox. The case had prior travel to countries with documented monkeypox cases. The case was tested and confirmed positive for monkeypox via reverse transcriptase polymerase chain reaction or RT-PCR done at the DOH Research Institute for Tropical Medicine on July 28. The case has been discharged well and is undergoing strict isolation and monitoring at home. Nalaman din sa contact tracing na may 10 itong nakasalamuha sa loob ng iisang bahay. Ang monkeypox sa isang impeksyon na kahawig ng bulutong at unang nakita sa mga tao noong 1970 pero hindi ito gaanong mapanganib at nakakahawa kaysa sa bulutong. Ang mga unang sintomas ay ang lagnat, pananakit ng ulo, matinding pananakit ng kalamnan, pagkapagod, pantal, pati na rin ang namamaga at masakit na mga lymph node. Monkeypox is caused by a different microorganism. It's different from COVID-19. Investigation of recent monkeypox cases in other non-endemic countries indicate potential transmission through sexual contact. It spreads mostly by intimate sexual contact with those who have rashes or open lesions. It is not like COVID-19 that spreads mostly through air. Idiniklara ng World Health Organization noong July 23 ang monkeypox outbreak na nakaapekto sa halos 16,000 katao sa 72 countries na isang global health emergency. 75% ng mga kaso ay nailipat sa pamamagitan ng sexual na aktibidad ayon sa DOH. Samantala, ngayong araw ay nagpatawag ng isang special cabinet meeting ang Pangulong Marcos. Ayon kay Press Secretary Trixie Angeles, isa sa mga mahalagang napag-usapan ay ang 2023 proposed budget ng DBM. Nagpresenta po ang Department of Budget and Management at ipinakita yung proposed submission for Congress. Pagkatapos ay may mga konting input galing sa iba't ibang mga kalihim para sa fine-tuning na ito. Makakapagsumite ang department sa Kongreso on time by next week. Bahagi din po dun sa mga diskusyon ang balik-eskwela ng Department of Education. Nauna nang inihayag na isusumite ng Department of Budget and Management sa Kongreso ang panukalang 5.2 trillion national budget para sa 2023 sa susunod na linggo. Ang Pangulo, alinsunod sa Section 22, Artikulo 7 ng Konstitusyon, ay dapat na magsumite ng panukalang national budget sa Kongreso sa loob ng 30 araw mula sa pagbubukas ng regular session ng Kongreso. Nauna rito, sinabi ng Administrasyong Marcos na i-adapt nito ang budget ceiling na itinakda ng nagdaang administrasyon dahil layo nito na isumite ang full-year budget sa Kongreso 2 araw bago pa ang constitutional deadline. Jinky Baticados, IBC News.